ngayong gabi, ang ating pong paksa ay patungkol din po sa patungkol din po sa pagkaalam ng kalooban ng Diyos sa ating okay po, John chapter 10, verse number 1 to number 4. John chapter 10, verse number 1 to number 4. So, tanin po muna ako. Bago tayo mo sa inyong pang mga kalatak dito sa John chapter 10. John chapter 10, verse number 1 to number 4. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is what? The shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by the name, and leadeth them out. Tapos hindi sa talata ng sabi ng Panginoon, to him that porter openeth, and the sheep hear his what? Is what? Alright. Itong voice ay maraming ulit yung may encounter niya na yung tinig ng Panginoon. Verse number 4 tayo lahat. And when he putteth it forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him. Bakit? For they know his voice. Now, dito sa apat na talata ay binigyan din yung pastor ng tupa at yung mga tupa at yung tinig ng pastor ng tupa at yung mga tupa na may kakayahang madinig yung tinig ng kanilang pastor. Amen? Ha? Now, ibig ko makita nyo, yung pastor na tinutukoy dito ay nasa verse number 11. Ready? I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. Na hindi walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen? Siya ang mabuting pastor na naghandog ng buhay niya para sa kanyang mga tupa. So si Kristo yung mabuting pastor. So, sino yung mga tupa? Sino yung mga tupa? Pakalakas. Alright, tayo mga Kristiyano na naligtas. Alright? Now, notice verse number 14. Muling sinabi ng Panginoon, I am what? I am the good shepherd. And then what? Yes, and know my sheep, and I know of mine. Ako ang mabuting pastor at aking nakikilala ang aking mga tupa. At ako rin ay kilala ng aking mga tupa. Alright? And that's verse number 16. And other sheep I have, which are not of this what? Fold. The word fold is what? The Israel. The Jewish people. Amen? Amen? And then what? Then also, I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Alright? Okay. Now, okay. So, yung fold ay yung nation Israel. Alright. Nanasan tayo? Verse 16 ulit. And what other sheep? Ano yan? Ano yan? Yung other sheep is what? The Gentile people. Okay. Tayo kasama bilang doon. Hanggang sa ito rin, nakakinaroon sa Lord, at isang araw ay maglubok ay pag-iisip tayo ng Panginoon. Now, ibig ko makita nyo sa tan, okay, yung itong mga tupay, is what? They shall hear my voice. Kanilang narinig ang aking tinig. Now, that is also verse 27. Ready? My sheep hear my voice. Now, paulit-ulit na binigit ng Panginoon na dinidinig at narinig na aking tupa ang aking tinig. Now, sa ating mga mananampalataya, mahalaga na yung tinig ng Panginoon ay ating talagang naririnig.
Amen? Amen? Hindi lamang natin, kundi ating talagang pinakinggan upang ating sundin. Now, listen to this, sapagat maraming tinig, maraming voices sa paligid. Ha? Na kung hindi mo alam ma-discern kung ito ay yung tinig ng Panginoon ay maliligaw ka. Mapapamali ka na landas. Kaya mahalaga sa ating buhay is what? Alam natin kung ito yung tinig ng Panginoon. Alright? Pag natin tayo gabi, knowing God's voice in your life. Right? Knowing God's voice in your life. Now, madalas akong nakakadinig ng kwento o salaysay na nagsasabi na nangusap ang Diyos sa kanya. Alright? At dahil dito ay nagpunta siya rito, nagpunta siya doon, nag-news siya. Pero sa bandang huli, na-realize niya na hindi pala yung tinig ng Panginoon. Okay? Now, ang ibig sabihin kapatid, minsan may mga tao na sapagkat gusto niya, akala niya, yun ang tinig ng Diyos. Alright? Kaya minsan, nabanggit ko minsan sa inyo na meron isang mabuting Kristiyano naman nagsabi na gusto niya magtungo sa lugar na yun sapagkat alam niya na doon siya tinawag ng Diyos. Okay, sabi ko, sigurado ka ba na yan ay pagtawag ng Diyos o gusto mo lang yan? Okay? Now, sabi ng Panginoon, for they know His voice. Alright? Ang kanyang tupa, sumusunod sapagkat kilala nila ang tinig ng kanilang pastor. Nandala tayo, Panginoon. Ako po ay patnubayan ngayong gabi. Ako yung iling Panginoon. Ibigay mo sa akin ang mensahe na kailangan ko ng ibang tupa. Gamitin mo lamang ako. Inihiling ko pagkapalan mo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, mahalaga na alam natin na yun talaga yung leading ng Diyos sa atin. Hindi lang sapagkat gusto mo, ang mahalaga, ito yung gusto ng Panginoon at ang Diyos talaga ang nag-lead sa iyo sa lugar na yun. Okay? O kaya naman ay talagang ito ang ibig ng Diyos na yung gawin. At sapagkat ito yung kanyang pinapagawa. Okay? Yes, mahalaga na alam natin kung ito yung tinig ng ating Panginoon. Alright? Yes. Okay? Madalas, yes. Sabi ng ating grata, talagang ang Diyos ay talagang namumusa. Alright? Ulit ko, mahalagang alam mo na Diyos ay talagang namusa. Hindi ito gusto mo lamang at hindi rin lamang sapagkat na natatamay ka. Naaanay ka ng kung sino-sino lang. Alright? Gusto mo lamang silang tularan. Kaya mahalaga, sa Christian, no? Alright, that is very critical, no? To know God's voice, sa ganun pa rin, magawa natin ang tama na pinapagawa ng Panginoon. At alam mo, natutuhan mo, ito talaga ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Now, sa anong paraan natin malalaman kung ang Diyos na talaga ang siyang nangusap sa atin. At ito ang ibig niya talagang ipagawa sa iyo. Okay? Number one. Very simple. Number one, you must lay aside your desire. Ito yung pangunahin. Number one, lay aside your what? Your desires. Sa ganang paraan, madinig mo ang tinig ng Diyos. Alright? Ano sabi ko sa kanina? Baka yan lang ang gusto mo. At hindi naman yan ang gusto ng Panginoon. So, siguraduhin mo, hindi yan gusto mo lang. Kundi yan talaga ang ipinapagawa ng Diyos sa'yo. Right? At sa ganang paraan, paano magtutuhan? Number one, lay aside your desire. Siguraduhin mo,
gusto mo lang, kundi talagang ang Diyos ang tunay na nangusap sa iyo. Now, Proverbs 14 and number 12. So we got 14 and number 12. Ano sabi ng Bible? There is a way which seemeth right unto men, but the end thereof is what? The ways of death. Sapagkat may mga daan na parang tama. May mga daan na parang tama. Sa mata ng tao. Pero ang dulo pa na nito ay what? Kamatayan. Nakita mo? Okay? Iba yung tama sa parang tama. Amen? Amen? Mahalaga talaga, ano, ito yung tama, hindi mo magdaanan. Kaya upang madinig mo ang tinig ng Diyos, ano yung number 1 na dapat mong isagawa? Number 1, lay aside your desire. Okay? Yes, yung Diyos, kaya nga kung talagang ibig mo matuklas kung anong kalooban ng Diyos, okay? Huwag yung gusto mo. I-aside mo yung gusto mo. I-aside mo yung pangarap mo. I-aside mo yung ambition mo. Mahalaga, Lord, ano ba ang nais mo sa buhay ko? Parang yung nadali na ito lang. Diba? Sabi, Lord, not my will, but thine. So number 1, lay aside your desire. Because the easy ways, the easiest way to know God's voice in your life is what? To limit the voices in your life to one voice. Ang alam mo lang talaga ay yung tinig ng Panginoon. Remember sa Isaiah, but they that wait upon the Lord, di ba? Ang hinihintay niya, yung panawagan ng Diyos, yung tinig ng Diyos, hindi ko sino-sino man. Kaya limit the voice to one voice. Limitahan mo yung mga tinig doon sa isang tinig lamang. Isang tinig lamang. Alin? Ito yung tinig ng Panginoon. Kaya siya, your only desire, okay, lay aside your service, your only desire is to follow the Lord. Alright? Mahalaga, naging makita ng Panginoon sa'yo talaga. Ibig mo talaga sundin ang kanyang kalooban para sa'yo. Lay aside your desire. Okay? Hindi yung gusto, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon. Hindi yung plano, kundi ano ang plano ng Diyos. Don't forget this, yes, ang Diyos ay nangungusap. Siya nangungusap. Verse 27, my sheep hear my voice. And I know it. Ngayon, yung tinig niya, maririnig mo kung yung iisang tabi muna, ano man ang iyong gusto. Sapagkat ang hangad mo ay malaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Hindi kung ano ang gusto mo. Pangalawa, Numbers 23:19. Numbers 23:19. Numbers 23:19. Alright, hindi na kayo? Ayun lahat, ready? Basa. God is not a man that should lie. You see? Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba? Ano yung sabihin niya? Na pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi niya, na ito nga yun. Hindi siya magbabago. Pag ipinangako niya, what? Gagawin niya. Alright? Sapagkat hindi kailanman siya magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Hindi pwede magbabago yung kanyang plano. Di ba? Repentance means changing of mind. Tama? Ano yung repentance? Sabi kay Metanoia yan, in English is what? Changing of mind. Ang Diyos, hindi para magsisi. Hindi para magbabago pa yung kanyang plano sa iyo. Alright?
Bible says, the gift and calling of God are without repentance. Alright? Ano ibig sabihin? Okay? Ano ibig sabihin? Pangalawa, no? To know God is pangalawa. But don't forget, yung prinsipyo ng Bible, God's voice never contradict His word. God's voice never what? Alright. Hindi para salumatin niya yung kanyang sinabi. Hindi kailanman magsasalungatan o magkokontrahan ang kanyang mga kapahayagan sa Bible. Alright? Ano sabihin? Sabihin, kung inaakala ng isang tao na yung piling ng Diyos ay ipapagawa niya yung salungat sa kanyang salita, sigurado, hindi yan piling ng Diyos. Sapagat God's voice never what? Never what? Hindi nyo kumukay na kayo sinabi. Hindi pwede na ililit ka niya na maging asawa mo ang believer. Hindi pwede na pinag-pray ko naman siya. Kaso ano siya? Iglesia pa ni Kristo. Emigay siya? Hindi pwede sabihin mo, ang gift ng Diyos sa akin ay maging pastor. Kaso babae ka. Nakikinig sa akin? Ilang katwero ng mga babae Pentecostal, di ba? Sabi ko, okay, walang pastor sa Bible. Eh, bakit? Yung gift ng Diyos sa akin. Ay, babae ka. Ano pa? Imposible ka na. Amen? Hindi pwede nag-pray ka. No, bigyan mo ko ng trabaho. Tapos kinukuha ka magtrabaho. Malaki nga sweldo. 30,000 isang buwan. Kaso, sa casino. Ano yung Biblia? God, voice never what? Oh yes, He will never contradict His word. In 2 Timothy 2, verse 13. 2 Timothy 2, verse 13. Okay, tayo po lahat, believe. If we believe not, yet He abided what? Faithful. Look, He cannot deny Himself. Kung tayo ba hindi maging tapat, siya naman ay nananatiling tapat. Sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Ano ba? Tapat siya sa kanyang tapat siya sa lahat ng kanyang sinabi. Okay? Tapat siya. No? Kaya nga, kung sasabihin ng isang tao na nangusap ang Diyos sa kanya, pero sa lungat, sinasabi ng Bible, maliwanag, hindi Diyos ang nangusap sa kanya. Alright? Sabagat hindi kailangan sasalungan ng Diyos ang kanyang mga sinabi. Also, okay, 1 Corinthians 14, 1 Corinthians 14, First Corinthians 14. Okay, verse 32 na. Verse number 33. Kaya kayo? Ready? Basa. For God is not the author of confusion. Kita mo? Walang kalituhan. Hindi ka ililit ng Diyos sa mali. Hindi ka para malito. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Hindi ko maintindihan. Saan nga ba ako dadalhin ng Diyos? Hindi ko maintindihan. Sino nga kaya ang kanyang kalooban sa akin? Saan kaya ako papasok na ito? Tatlo ito. Naguguluhan ako. Alright? Lahat may pasok ng Sunday. Lahat ay may sugalan, mayroong bentahan ng alak. Pero malaki na mga sweldo. Nakikinig ka sa kami? God's voice never what? It will never contradict His word. Okay? At ang Diyos ay hindi author ng kaguluhan.
kapag kalooban niya, kapag tinig niya, may kapayapaan, walang kalituhan. Right? Hindi sasalungat sa kanyang mga sinabi sa Bible. Ha? Kaya ng pangatlo, na way, to know kung ito ay tinig ng Diyos na namangusap sa Iswa. God always speak through His Word. Alright? Kaya nga number one, kung hindi mo talagang madinig yung tinig niya, pag malaman kung ano yung kanyang kalooban, unang-una, iisang tabi muna, iisang tabi muna ano man ang iyong desire. Pangalawa, tatandaan mo lagi, ang Diyos hindi kanya dadalhin o papagawain ng anumang salungat sa kanyang sinabi. Kapag salungat sa kanyang sinabi, hindi yan tinig ng Diyos. Ano yung pangatlo? Ang Diyos lagi nang-uusap sa pamamagitan ng lakas ng kanyang salita, ang Bible. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Hey! Hindi sa pamamagitan ng panaginip, hindi sa pamamagitan ng mga pangitain, kundi laging sa paano paraan? Sa anong paraan? Sa kanyang salita. God always speaks through His Word, the Bible. Right? Psalms 119, 105. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Okay. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ito mo, ang salita ng Diyos. Alright, 2 Timothy 3, 16 to 17, all scripture are given by the inspiration of God. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Alright. God always, kung mausap siya, ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tatandaan na napakahalagang prinsipyo is what? Okay? You will not know God's voice. Kaya hindi mo malaman ang tinig ng Diyos if you do not read the Bible daily. Paliwanag ba? Daily. Araw-araw mo siyang babasahin upang matinig mo ang tinig ng Panginoon Diyos. Amen? Daily reading the Bible. Okay? And you must be a student of God's Word. Kaya hindi yung mga nag-aaral naman sa Bible school, ang Bible student, tayong lahat na Kristiyano ay kailangan what? Bible student. Amen? Amen? Sa ating lahat, yung 2 Timothy 2:15. Sa ating lahat yun, study to show thyself approved unto God. Amen? Amen? A workman that needed not to be ashamed. Amen? Rightly dividing the word of truth. Study. Right? Upang maging approved. Katanggap-tanggap ka sa Diyos. Okay? God always speak through His Word. Right? Kaya nga, the more na binabasa mo, inaaral mo yung salita ng Diyos, the more na nare-recognize mo kung ang Diyos ay nangunguusap talaga sa iyo. Amen? Amen? Walang pakitain na hihintayin ka. Walang panaginip na doon ibabase kung anong kanyang kalooban para sa'yo. Wala. Amen? Hindi rin tayo naniniwala sa mga tao sinasaliban at ginagamit din para mangusap. No, hindi. Alright? Kaya nga, pag binabasa ang Biblia, ang Diyos kinakausap kanya. Kaya mahalaga, tuwing umaga, pagbangon mo, basahin mo yung kanyang salita. Sapagat upang siya yung una mong
kang nangusap sa iyo. Because God always speak through His Word, the Bible. Amen, Kisha? Alright, pangapat. Pangapat, you can know. You can know if it is God's voice. Number 4, because God speaks through the preaching of His Word. Ito yung kaapat na mahalaga sa atin. Ika-apat na kaparaanan, paano mangusap ang Diyos? Paano siya mangusap ng ika-apat? Ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng Bible preaching. Ang Diyos ay nangungusap sa atin, sa iyo, sa pamamagitan ng Bible preaching. Alright? Bible preaching. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, ipangaral mo ang salita. Huwag yung salita mo, kundi ang salita. Huwag yung opinion mo, huwag yung paniniwala mo, kundi ipangaral mo ang salita. Preach the word. Preach the word because God speak through what? The preaching of God's word, the Bible. Alright? Ayun po. 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. First Corinthians 1:18. Alright, nakita nyo? 1:18. Ready? Basa. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us. Guhitan yung us. Nakita mo? Si Pablo, kasama siya dyan. Pero para sa atin, ang preaching is what? Ito ay what? Sa mga saint. But unto us, nanaligtas, it is what? It is the power of God. Nakita mo? Amen siya? Amen? It is the power of God to convert, to convict, to strengthen the faith. Amen siya? Amen? Para mag-mature sa Kristiyano. Para matutuhan natin ang godly living. Para matutuhan natin ang paglakad sa kalooban ng Diyos ng ating kailangan. Bible preaching. Paliwanag ba? Amen? Saan say, ang preaching is what? Foolishness. Pero sa ating mga naligtas na, ano ba ito? Ito yung what? Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ating kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen kasi? It is the power of God. Yes, kasi God speaks through the preaching of God's Word. Amen? Amen? Ito mo ka talaga kapag ipinangalan yung salita. Ito matatamaan ka, masasaktan ka, minsan di ba? Hindi nakikita mo yung sarili mo. Amen? Minsan nakala mo talaga para ba talagang tinutukoy kang talaga. Ito mo? Kung sabi, ibig ka niyang iligtas sa kasawian, sa kapariwaraan. Maliwanag ba? Is the power of God. Tuloy para linisin yung ating buhay pare-pare. Itama tayo. Or hindi po isa pa. Isa pang grad. Verse 21. Number 21. Tayo po na. Ready? For after that, in the wisdom of God, the word by wisdom, you know God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that what? Them that believe. Ikaw. Preaching. Alright? Preaching. God speak through the preaching of God's Word. Amen? Amen, Krishna? Tagalog. Sa pagyaman sa kalungan ng Diyos, hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kalungan. Ay, kinalugdan ng Diyos na iligtas
ang mga nagsisipananampalataya sa pamamagitan ng mga nawa pangangaral. Kaya kaya na kasi mo, yung last days, ayaw na ng mga tao ng preaching. Gusto nila ay what? Teaching na lang. Amen? Amen? Sa Timothy, please the word. For the time will come that they will not endure sound doctrine after their own life. Magkakaroon sila ng 80 years. Gusto na mga teacher na lang, or motivational speaker na lang, ayaw na nila ng preaching. Bakit? Sa kanila, ang preaching ay what? Foolishness. But unto us, it is what? It is what? The power of God. Yes, Bishop. God speaks through the preaching of God's word. Amen? Amen, Bishop? But this Bishop, but most of the time, maraming Kristiyano, nakikinig ba kayo? Maraming Kristiyano, they miss God's voice for their lives. Kasi nga, pinutin ko na, nakalulungkot. Maraming Christian, they miss God's voice for their lives. Hindi na nadidinig ang tinig ng Diyos para sa buhay nila. Because they miss the church regularly. Liwanag ba? Hindi kasi sila dumadalo ng regular. Alright? Kaya paalala ng pastor, pakinggan ng isang pastor, huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit. Huwag kayong ma-open sa Diyos if God did not help you in your troubles. When God tried to help you through the preaching of His Word, pero wala kayo sa church. Di ba? Yung mga Christian kasi, nag-iina na kahit nagtatampo, hindi rin sila tinulungan ng Diyos sa kanilang problema. Samantalang ang Diyos naman talaga, willing silang tulungan. Okay? Willing silang tulungan at bigyan ng wisdom. Okay? But they miss God's Word. Sabagat wala sila sa church nung ang salita ay ipinangaral sa kanila. Kaya nga sa aming Christian, talagang importante sa atin ang church attendance. Amen, Christian? Because God speaks through what? Through what? The preaching of God's Word. Lagi siya ng usa. God speaks to you through preaching. Alright? God speaks to you through preaching. And most preaching is not just for today, but for what you will encounter or what will you face tomorrow. Kaya huwag mo rin sabihin na hindi para sa akin ang mensahe. Wala akong nakuha mensahe na kailangan ko para ngayon. No, madalas sa preaching ay hindi para lamang kung ano yung pangailangan mo ngayon, kundi yung kakailanganin mo sa mga susunod pang araw. Arinig mo ulit? Amen? Bakit na? God speaks to you through preaching. And most preaching is not just for today, but for what you will face tomorrow. Kaya kailangan natin lahat ang preaching. Mula umaga hanggang gabi. Sino naman ang tatayo? Pakinggan mo. Because God speaks through the preaching of His Word. Alright? Kaya kita nyo, ugali natin talaga. Natawagin ang atensyon ng mga member kapag ka-preaching times. Amen? Amen, isa? Ayaw natin ng pag-preaching, tatayo. Lalabas. Parang hindi pag mag-i-invitation yun. Okay. Ay, mag-i-invitation yun, kung magbibigit eh. Tapos nakita ko, pag-ibigit ko kami yung lalabas. Oras na yung oras yung pag-i-apply mo na yung napakinggan mo. At sabihin mo, Lord, gagawin ko ang sinabi mo. Ha? Okay.
Ikalima, God speaks through our authorities. Ang Diyos nangungusap din sa mga authorities na Kanyang inilagay sa buhay mo. Alright? Ano yung ikalima? Paano siya mangusap? Ikalima? Through what? Our authorities. Sino yun? Yung mga nakapangyayari sa iyo. Ha? Sino yun? Alright. Colossians 3:20. Colossians 3:20. Alright, nakikinig ko ba kayo? Alright. Colossians 3:20. Paano siya mangusap? Yes. Okay. So, makita ng kanyang salita? Ha? Okay. Alright. Pag-aaral, pag-abasa, then Bible preaching, at ikalima. Through what? Through authority. Ano yung authorities? Colossians 3:20. Colossians 3:20. Paano siya nangungusap? Ready? Alright. Ay lahat. Children, obey your parents in the Lord. Ready niyo po? Ano sabihin? Okay. Ang mga kabataan, yung mga bata, ang authority na is what? Yung magulang. Alright? Now, yung Colossians 3:20 ay tumutukoy sa Christian, nakikinig ba kayo? Christian parents. Alright? Christian parents. Alright. I mean, children, obey your parents in the Lord. Alright? Okay. Obey your parents in all things for this well-pleasing unto the Lord. Alright? Ano pa? 18. Ready? Wives? Wives? Submit yourself unto your own husband as it is fit in the Lord. Alright? Again, ito po'y tungkol sa Christian family. Alright? Ano ba? Hebrews 3:17. Ready? About it? Hebrews 3:17. Yes, God speaks through authorities. Hebrews 3:17. Hebrews 13:17. Hebrews 13, ha? 13. Ready? Basa? Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they must give account, that they might do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Sino yun? The pastor. Yes. God speaks through authorities. Okay? Mga magulang, asawa lalaki, then the pastor. Alright? Yes. Okay. Maraming ulit sa Bible, no? Niliwanag, no? Nang-uusap through authorities. Naliwanag ba? Amen? Nung panahon ng Old Testament, okay? Yung mga prophet, ay Moses, ni Joshua, ni Jeremiah. Alright? Then sumunod, tinakit yung mga magulang, sumunod, yung ama, sumunod, is what? The pastor. Alright? Kaya nga, pakakaingatan mo natin. Mag-ingat tayo na huwag tayong magkakaroon ng pride. Na parang, katwirawin, alam ko, ginagawa ko, walang sino pwedeng magsalita sa akin. Hindi po pwede sa akin. Hindi pwede sa Christian. There is always someone that will tell you what to do. Ang Diyos ay talagang naglagay ng authorities sa buhay natin upang gabayan tayo, turuan tayo, kausapin tayo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kasama na dito yung mga elders, mga nakatatanda sa church, mga spiritual. Kasama yan. Tingin mo, Titus chapter 2. Sundan niyo ako. Titus chapter 2. Sige mo. Alright. Hindi mo matinig ang tinig doon, Lord, pag meron kang pride. Titus chapter 2. Nandiyan na kayo? Alright. Verse number 3, number 5. Ready? Nandiyan na? The aged women. Labas. Likewise, the
is. And then, number 6, through prayer. God speaks through prayer. Okay. Nangungusap ang Diyos kapag tayo ay nananalangin. Kaya, having a regular prayer time is essential, critical, to knowing the voice of God. Alright? Meron kang regular na pananalangin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Halimbawa, yung ating Panginoon, Mark 1:30 pa, di ba? Bumabangon pa siya, madilim pa. Nagtutungo sa ilan na lugar upang doon ay manalangin. In Matthew 6:6, anong sabi ng Lord? But thou when thou prayest, enter into the closet. At pag naisara mo na yung pinto, kausapin mo yung ama mo na nasa lihim. At ang iyong ama na nasa lihim, gagantimpalaan ka. Maliwanag ba? Didinggin ka. Maliwanag ba? Amen? That God speaks through what? Through what? Prayer. Kaya ano kailangan? Regular what? Regular prayer time. To know what? The voice of God. Pag maging tamad sa panalangin. Right? Alright. Ano sabi ng James 1:5? Kung sino man nagkukulang sa wisdom, if any of you love wisdom, let him. Ano sumunod? Actually, bibili siya, sa mga nagsisingin sa Diyos. Diyos na mangusap siya. Okay. And panghuli, John 14:26. John 14:26. Paano tayo kinakausap ng Diyos? Paano ko madidinig ang tinig ng Panginoon? John 14:26. Alright. But the Comforter is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you. Ito mo? Siya magtuturo. Siya magpapaalala. Sino yun? The Comforter. Sino yung Comforter? The Holy Spirit. Okay, so sabi, panghuli, sa paanong paraan natin madidinig ang tinig ng Diyos? Sa paanong paraan? God speaks through what? His Holy Spirit. Liwanag ba? Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang what? Banal na Espiritu. Nangungusap siya. Romans 8:14, ang bawat pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Diba? O, gumagabay. Diba? Papatnubayan ka sa lahat ng katotohanan. Kakusapin ka, tuturuan ka. Taliwanag ba? Taliwanag ba? Okay, kaya nga, kung sensitive ka lang talaga, madidinig mo siya. Kakausapin ka niya. Alright? Bagay sa pananimig mo, huwag yan. Okay? Bagay sa pupunta, huwag ka dyan magpunta. Dito ka magpunta. You see? Taliwanag ba? Romans 8:14, but as many as what as are led by the Spirit of God. Mapagtubay, gumagabay, nagtuturo. Ano ba ginawa? Nagpapaalala. Okay? Nagpapaalala. Alright? Kaya nga, you must yield. Alright? Magpaubaya ka sa banal na Espiritu to hear God's voice na nangungusap sa iyo. Maging regular habit mo. Maging habit mo na to yield your life. Sa Holy Spirit. Sa iyong bagay, gabayan ka niya, turuan ka niya, palalahanan ka niya araw-araw. Alright? In Galatians 5:16, ang sabi ng Galatians 5:16, walk in
Walk in the Spirit. Walk. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Ephesians 5:18, be not drunk with wine where it is excess, but be what? Filled with the Holy Spirit. Alright? So yung paraan ay what? Nadidinig mo ang tinig ng Panginoon. Alam mo na hindi mo gusto lang, kundi ito talaga ang kanyang sinasabi, ito talaga ang kanyang ibig na ipagawa para po sa iyo. Alright?